Mga kaboses, mga babayan, isang napagandang araw po sa ating lahat at welcome po dito sa ating channel. Ito, magre-react tayo mga kaboses. Maganda pong pag-usapan ito ngayon kasi talaga pong napahiya na ngayon mga kaboses, mga babayan. Ah, ito pong si DILG Secretary Junvic Rimulya. Sinampal na po ng katotohanan, ano po mga kaboses, mga babayan, at sinisingil po ng taong bayan. Sa kanya pong sinasabi na talaga pong ligtas na ang Pilipinas sa kanila pong pinapatupad na mga pamalakad, mga kaboses, mga babayan, o kanila pong pamamaraan no, ng pananatili po ng peace and security, mga kaboses, mga babayan. Ito po, isa rin pong retiradong general. No? Naglabas rin po ng sentimiento, mga kaboses, mga babayan, at binatikos si Secretary Rimulya. Ayon po dito sa isang artikulo, mga kaboses, mga babayan, hindi raw po napigilan ni retired Brigadier General Orlando de Leon na batikusin si Department of Interior and Local Government, DILG Secretary Junvic Rimulya. Ito'y matapos ipigmalaki ni Rimulya ng ilang beses noon kung gaano nakaligtas ang Pilipinas sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon po kay De Leon, ito, masakit po ito na katotohanan. Sabi po niya, mga buwaya lamang umano ang ligtas sa panahong ito, mga kabos, babayan. Sinabi po ito ni De Leon matapos ang nangyaring trahedya doon po sa Tacloban kung saan ay tatlo, apat na po yung nasawi sa oras po ngayon na pag-video natin, mga kaboses, ang kumpirmadong nasawi, mga kaboses, mga kababayan. So napakarami pong mga shares nito at umabot po ito ng 9.1K, puro po haha, mga kaboses, mga kababayan. Ano po? Kasi talagang binalikan po ngayon, mga kaboses, ng mga taong bayan, yung pangako nga po ni Secretary Rimulya din. Mantakin niyo po ito. Meron pong press briefing na naganap rin po noong April 6. Sinabi po ni Rimulya, doon po sa press briefing, na palalawigin nila ang police visibility sa bansa at mas paiigtingin pa ang pagpapatupad ng mga ordinansa na naglalayong gawing mas ligtas ang mga kalye. Sabi nga niya, we will make the students feel safe. We will make the parents feel safe. That's the work of the police. That's the work of the barangay. Yan po yung sinabi ni Rimulya. April 6 po yan. Mantagin niyo po yan, mga kaboses, mga kababayan. Isa pong press briefing yan. Sinabi niya po yan doon, mga kaboses. Ibinagahagi niya po ni Rimulya ang pagpapatupad ng Safer Cities Initiative. Kung saan po magpapatupad ng curfew para po sa mga kabataan at huhulihin din ang mga nagiinom at mga nakahubad sa kalye. Ilang araw matapos ipatupad ang nasabing inisyatibo ay itinigil ito na Manila Police District matapos ang mga pambabatikos na natanggap nila sa mga netizen. Ayan. So, isang malaking talaga ito, no? Hindi lamang po sa usaping edad, no? Doon po sa pag-criminalize, mga kaboses, sa 15 years below, but also napakalaking concern po talaga, no? Yung security ng bansa, mga kaboses, mga babae. Imagine, isa pong 15 anyos at 14 anyos, humawak po ng baril, mga kaboses. Pinagbabaril yung mga kapwa estudyante nila doon po sa loob ng kanilang paaralan. At yung paaralan na sana po ay zone of peace, mga kaboses, mga kababayan, ngayon po ay napakamadugo, mga kaboses, yung nangyari. Bakit ba? Unang-una doon sa nag-circulate, mga kaboses, mga kababayan, sa Facebook, no, yung conversation na nag-leak bago pa man gawin daw po yung krimen. Sinabi pa po ng mga bata doon na talaga pong hindi raw po sila makukulong, kaya okay lang daw po, mga kaboses, kasi nga po meron pong juvenile justice, mga kaboses, mga kababayan. Ayun po yung alam nila, pero nalaman rin po natin na may intervention doon po sa 15 years old below. Na ibibigay ng ating gobyerno. Ayan pa, isa pa yan, kakulangan, mga kaboses, mga kababayan. Kung may intervention man, kulang pa rin. Wala nga mga facilities, mga kaboses, mga kababayan, sa pinupush nila na rehabilitation. So, mukhang hindi po talaga nagtutugma
mga kaboses, mga babae, yung mga pangako po ng ating gobyerno ng current administration, mga kaboses, mga kababayan, lalo na po sa sinabi po ni Remulla, hindi mo po mabiblame, yung taong bayan, nasisingilin ka kasi nasa na yung safety. Takot na takot na ngayon eh. Yun pong mga tao, lalo na po doon sa Tacloban, takot-takot na po sila. Ha? Grabe yung takot at trauma, mga kaboses, na nabigay doon sa pamilya. Bakit nakapasok yun pong baril doon sa loob, mga kaboses, mga kababayan? Bakit nagkaroon ng baril? At ito pa issued firearm pa ng Philippine National Police, mga kaboses. Grabe. Yung isa doon na baril, mga kaboses. So imagine, bakit nangyayari yan sa time ngayon, mga kaboses, mga kababayan? Napakaraming inosente ang namamatay. Ano po? Kailangan po ng guidance pa rin ng mga bata, mga kaboses. Pero yun nga, habang tayo po wala pong ginagawa dyan sa society, hindi po natin binabara yung pong criminal acts at yung mga criminal minds. Yan po ang delikado, mga kaboses, mga babayan, na masunod po ng mga kabataan. Kagaya po nito. If inalaw po natin sa society, ito pong criminality, mga kaboses, mga kababayan, delikado po ang mga kabataan kasi sila po yung So, hayaan mo yung droga dyan nako, baka madala pa yung mga kabataan, di ba? Kung ano yung pinakita mo sa kanila, yun yung susundin nila. Marami ngayong mga tao, mga kaboses, mga bayan, maraming pamilya nasisira dahil sa illegal drugs, dahil sa inuman, o kung ano-ano pa, mga kaboses, mga bayan, ng mga illegal na mga gawain. Nakakalungkot at nakakaawa na ganito na po ang level ng atin pong security dito sa bansa. Ultimo, bata, mga kaboses, mga kababayan, hindi po natin mabigyan ng safe place, mga kaboses. Nasaan ba ngayon itong pinagmamalaki ni DILG Secretary Junvic Remulla? Magagaling lang ito sila pagdating, mga kaboses, mga kababayan, doon po sa mga politika, kahit sabihin ni Junvic Remulla, hindi sila namumulitika, ang galing nila, umeksena. Doon po sa Senado, napakarami po mga eksena ang ginagawa nila, mga kaboses, mga kababayan, na hindi naman po sana kinakailangan o necessary. Mas dapat meron pa tayong priorities kagaya po sa mga nangyari na ito, mga kaboses, mga kababayan. So, ayan, mukhang kung makikita ito ni Junvic Remulla, mapapahiya siya rito sa sinabi ni retired General Orlando De Leon. Mas ligtas sa krimen ang mga buhaya kaysa sa mamamayang Pilipino. Ayon pa dito, John Vic, walang kwenta. Which is totoo naman, di ba? Yung mga buhaya, malaya po, mga kaboses, mga kababayan, at puro po proteksyon. Napakaraming gwardya, di ba? Notadong kawatan pa yan sila. May aligasyon sa kaso. Pero grabe pa yung proteksyon. Samantalang itong mamamayang Pilipino, napaka-weak po ng proteksyon, mga kaboses, mga kababayan. So sana po ipagtuunan niyo po ng pansin. Kami mga Pilipino, natatakot na po mga parents. At hindi lamang po ngayon nangyari itong patayan sa classroom. Marami pa pong nangyari mga patayan. Bago nga lang, mga kaboses, yung pinagsasaksak sa loob rin ng classroom, mga kaboses, grabe yun. Ano po? At sana, kasi ang naka-alarming dito, yung gumagawa po ng grabing krimen is mga kabataan na po. Huwag naman po sana mangyari na ang susunod po natin na henerasyon ay sila po yung magbibigay, mga kaboses, mga bayan, ng delikado o kadelikado, mga kaboses, sa atin pong bayan. Ang kabataan po'y pag-asa ng bayan at tungkulin po ng gobyerno na protektahan sila, protektahan ang mamamayan. Nasa na sila ngayon? Diba? Tama po ito Mas ligtas sa krimen ang mga buhaya kaysa sa mamamayang Pilipino.
Ayon pa niya dito, Junvic, wala kang kwenta. At sana matauhan ng DILG na hindi lamang po puro papogi. Na ginagamit po ang kanila po mga kapulisan doon kung may rally, ginagawang barrier, mga kaboses, yung mga nagsisiwalat sa katotohanan, yun po yung hinahabol. Pero wala pong proteksyon na naibigay sa mamamayang Pilipino. Kayo, mga kaboses, mga kababayan, ano po yung reaksyon, opinion at suggestion po ninyo regarding po sa pag-usapan po natin ngayong araw? God bless po sa inyong lahat, mga kaboses. Comment nyo po sa baba. Please subscribe, like, and share para notified po kayo sa lahat po natin ng mga uploads. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panunood, mga kaboses, mga kababayan. At para sa marami po pong komentaryo, analysis, reaction videos regarding po sa nangyayari sa ating bansa, na rin po, mga kaboses, paki-share na lang din po ito. God bless po sa inyong lahat, mga kaboses, mga kababayan. Ako po si Kaboses Wins at ito po ang Standpoint Analysis.